So, define natin yung physics. So, physics is a branch of science which deals with the study of matter, energy, force, and motion, and the way they relate to each other. Then, and then, yung first topic natin is yung measurement. So, measurement is the process of determining the amount, quantity, degree, or capacity by comparison with an accepted standard. So, yung precision, so nababanggit sa mga measurement yung mga precision tsaka accuracy. Okay? Pag kinompare natin itong dalawang to, yung precision is a measure of consistency or repeatability of measurement. Whereas yung accuracy, it is the degree of exactness of a measurement compared to the expected value or the most probable value of the variable being measured. Okay? So, mamaya pakita ko yung difference niya sa figure. Then, sa systems of measurement, so yung ginagamit natin, it's either English or metric system. No? So, sa English, di ba, ang units natin is, ano ba to? FPS, foot, pound, second. And then, sa metric, either meter, kilogram, second, or centimeter, gram, second. Okay? So, syempre, ang ginagamit natin dito yung sa MKS. Okay? So, ito yung difference ng accuracy and precision, no? Okay, unahin natin dito sa pinaka upper left, no? Upper left, no? Kapag low accuracy and low precision. So, low accuracy, so watak-watak yung mga value and then malayo dun sa target na value. Okay? Pag naman low accuracy pero high precision, malayo sa target pero pare-pareha sila ng value. Okay? I think. Okay. And then kapag high accuracy naman pero low precision. Okay? So, malapit sa target pero medyo watak-watak yung values. Okay? So, yung the best syempre yung high accuracy and high precision. And nandun sila sa talagang target value and then pare-pareha sila ng values na malapit doon. Okay? So, yung SI system, so in 1960, an international agreement set up a system of units called International System or SI system. So, this system is based on the metric system and units derived from the metric system. So, ito yung ginagamit natin ngayon, no? Yung SI system. Okay, lahat ng mga solving natin, no, hangga't maaari is naka-SI system, no? So, yung 7 fundamentals, SI units of measurement, so meron talagang tinatawag na 7 fundamentals. Although, alam natin, no, maraming SI units, so ito yung 7 na fundamentals. Yun yung length, which is in meters, mass, kilogram, time, second, pag temperature, Kelvin, so electric current, so bigla may electric current, diba? Amperes, luminous intensity, candela, and the number of particles that is in mole. So, yung i-recall nyo na lang yung mga SI prefixes. So, alam ko naman marami na kayong alam dito, no? Usually, no? Siguro, tera, yung usual na ginagamit natin dito, yung tera. No? Tera hanggang siguro sa pico. No? Okay? So, yung mga ginagamit natin sa mga solving, no? Sa mga frequency, matataas, no? Okay? Mga mabot ng giga, mega, tera, no? Ang hindi common sa atin, yung mga mas mataas pa doon, no? So, magkabilang side, no? So, halimbawa, no? Peta, that is 10 raised to 15, exa, 10 raised to 18. So, bihira natin gamitin yun, no? Ganun din dito sa kabila. Pag sinabing femto, 10 raised to negative 15. Ato, 10 raised to
negative 18. But of course, so, beyond that, meron pa. Okay? Katulad nito, no? So, a length of 1 times 10 to the negative 21 meter is also equivalent to, ano daw ang equivalent ng 10 raised to negative 21? Oh, hindi siya kasama doon sa binigay ko. So, ang 10 raised to negative 21 ay yung zeptometer. Zeptometer. So, okay. That is letter D. Zeptometer, 10 raised to negative 1. Negative 21. Kapag yoctometer, 10 raised to negative 24. Kapag zetameter, 10 raised to 21. Ayun pa yung mga, iba pa, no? Beyond that is binabanggit ko nun. Yotameter, 10 raised to 24. Why Jazay na to, ah. Okay, so yung part ng general physics is meron sa ECE, meron fluid mechanics, no? Pero hindi naman siya katulad ng ganun kalalim katulad ng sa mga usually sa to sa mechanical, no? So fluid statics and fluid dynamics. So meron siyang dalawang branch doon, no? Pag fluid statics, branch of fluid mechanics that deals with fluids at rest, no? So madaling tandaan kasi may at rest. Okay? Key concepts include pressure, density, buoyancy, etc. No? So na-discuss ko na yung mga na-review na yung pressure, density. So yung mga formula ay mga problems na nandito sa presentation, hindi ko tinanggal, no? Hinide ko lang, no? Kasi na-discuss na rin naman siya dun sa thermodynamics, no? Ibig sabihin, hindi ko na isasama to. Although yung buoyancy, isama ko pa, no? Sa fluid dynamics, it studies fluids in motion and the forces acting on them. So, important aspects include yung flow types, conservation laws, Bernoulli principle, yan, yung mga viscosity, etc. Okay? So, unahin natin dito sa Archimedes principle. Okay? So, yung Archimedes principle, so sabi, when a body is immersed in a fluid, it is subjected to an upward force. That is yung buoyant force na tinatawag, yung BF. No? Notation niya BF, no? Which is equal to the weight of the fluid displaced. No? Kaya, minsan, yung pag nasa tubig yung mga naliligo, no, pakiramdam nila magaan sila, no. Gagaan talaga sila kasi katulad nito, may weight dito na 5 kg, yung nilagay siya sa water dito sa may lalagyan, no. Okay? So naging 3 kilograms na lang siya. Why? Kasi may buoyant force upward, no? Let's say for example, yung buoyant force ay 2 kg. Okay? 2 kg. Ibig sabihin, ang equivalent, no? Okay. Ang equivalent ng 2 kg na 'yon, yun yung weight din ng water na displaced dito sa lalagyan, no? Say for example, saktong-sakto siya dito sa lalagyan, no? Kahit anong ilagay mo diyan, no, aapaw talaga diyan, no? Yung nilagay ng 5 kilograms, so may natapon, no? Yung equivalent nito, so for example, yung volume na nawala dito sa water na to, yan. That would be equal dun sa buoyant force, no, na na-apply dito. So, for example, no, 2 kg, no, 2 kg din, no. So, yung volume nito, no, pan 2 kg, yun ang ibig ko sabihin pala, no. So, weight kasi yung pinakita dito, no. So, yung case 1, so may dalawang case, no. Ito yung mga denser objects. Okay? Denser objects kumpara dun sa fluid. Ibig sabihin, lulubog ang object na yon pag nilagay mo sa fluid. Because yung density ng object
is mas mataas kaysa density ng fluid, no? So, case 1 is fully submerged, no? Fully submerged. So, yung buoyant force is equivalent, so na-derive na to, no? Dun sa density ng fluid times yung constant na G, 9.81, no, di ba? Meter per second squared, times yung volume, sabi dito, ito daw yung volume ng fluid na na-displace. So, ito yung natapon dito, no? Yun yung pumalit, no? Kumbaga sa swimming pool, no? Yun ang itinaas. Okay? No? And then, equal din yan, class, dun sa density, kung titignan nyo, density ng fluid times yung G times yung height ng object times yung area. Yung area, yun yung cross-section. Okay? Ito, no, cross-section. Kapag lumubog to, take note yung A times H, di ba, volume din yun. Area nito times height, di ba, volume yun. No? Ibig sabihin, yung volume na binabanggit dito ay equal lang din dun sa volume ng object. Yung volume na na-submerge dito sa water ay equal dun sa volume na na-displace dun sa na-displace sa fluid. Na-displace, pwedeng natapon o umapaw o inangat, no? Etc. Okay? So, pwede rin yung buoyant force ay equal sa difference ng weight ng actual tsaka ng apparent, no? Kasi nga, ang weight niya dito, for example, ka-times lang ng 9.81 weight na yun, no? So, 5 kg times 9.81, yun yung weight, actual weight, okay, ng object. Nung tinubog dito, no, yung apparent weight niya is 3 kg na lang times 9.81, no? Ganon. Kasi, yun nga, yung difference nun, yun yung buoyant force. Okay? So, buoyant force, so, ang mga unit niya, mga Newton din. And then, yung isang case, yung isa pang case, that is for floating objects. That is, kapag ang density ng object ay mas mababa kaysa density ng fluid, so, mag-float siya, no? Pero, syempre, kapag nag-float, meron part doon ang nasa-submerge. Okay? So, for example, meron kang ano dito, no, lalagyan. So, yung ayan. So, yung density, so yung formula na gagamitin natin doon kapag mas mababa yung density, no? Density ng fluid times ng volume submerged equal yan sa density ng object times yung volume ng total ng object, no? Pwede rin kasi ganito, no? Yung volume submerged, ito yon, equal din yan dun sa volume ng na-displace na fluid, no? Although nilagay na lang volume na na-submerge, no? Volume na na-submerge. Okay? So, tandaan nyo lang, fluid, density ng fluid times volume submerged is equal to the density of the object times ng volume ng total. Okay? So, try natin sagutan itong mga problem na to. Okay? So, given an object, it weighs 120 Newton in air and 90 Newtons when fully submerged. So, in water. So, determine the relative density or, syempre, yung specific gravity of the object. So, pag nire-recall natin to, pag sinabing specific gravity, yun yung ratio ng density ng object dun sa density ng... Sige ma, wala akong camera. Sige lang ma. Ano yun? Sige lang ma. Wala akong ano. Wala akong camera. Density ng object divided by density ng water. Okay? So, yun. So, ito, alam na natin to. This is 1,000 kilogram per cubic meter. Yeah. Yung density ng object, di ba, that is equal to
Mass over volume. Okay? Mass, wala namang given na mass, pero meron siyang weight. Di ba? So, yung weight na gagamitin natin, syempre, yung weight ng uh, yung actual weight, no? So, di ba, yung weight is, dito ko lagay, weight is M times G, no? So, pag sinabing mass, that is weight divided by G. So, mass over volume. Okay? So, volume ng ano, ng object. Okay? Ito, meron na to. Ito, meron na to. Kaso, wala namang volume. So, ano yung volume? Di ba? Yung formula ng, so, dito, hint nito, buoyant force is equal to yung density ng fluid times G times yung volume. No? Volume na na-displace or pwedeng volume din ng object. No? Okay? So, parehas lang yon. Okay? So, that is also equal to yung actual weight, 120 Newton, divide lang natin ng 9.81. Anyway, ano naman to meter per second squared. No? Mga SI unit. So, yung volume, that is buoyant force. Buoyant force divided by, yung buoyant force ay 120 minus 90. Yan yung buoyant force. Okay? Divided by density ng fluid. Water lang naman yan. So, 1,000 kilogram per. But anyway, kahit hindi ko nalagay pala yung mga unit. Okay na yan. Times G, 9.81. Okay? So, ito pwede ko na i-cancel to. Cancel, 9.81. So, yung density ng object is equal to, wait, kasi may calculator ko. Pwede pa solve. So, 120 divided by 120 minus 90. And then, meron pang may multiply pa na 1,000. Okay. So, this is 4,000. Tama? Yung density ng object ay 4,000 kg per cubic meter. Okay? So, yung relative density or yung specific gravity na tinutukoy dyan ay equal sa 4,000 divided by 1,000. Okay? So, the answer is 4. Okay? So, the answer is letter D. Okay. Naintindihan? Okay, next. Okay, sige. So, yung problem, an ice block floats on a large body of salt water. So, a significant portion of the ice remains submerged, making it hazardous to nearby ships. So, if the density of ice is 900 kg per cubic meter and the density of salt water is 1,050 kg per cubic meter, so determine the fraction of the ice that remains above the water surface. So, ito yung may nakalutang, no? Okay? Na may naka-submerge partially dun sa object. So, gamitin natin yung solution na yung density ng fluid times yung volume submerge, no? Submerge. Ito na lang. Equal sa density ng object, that is yung ice, times yung total volume, okay? Total volume ng object. Okay? So, hinahanap, ano daw ang fraction of the ice that remains above. Okay? So, yung mga solve kasi natin dito, halimbawa, no, kinuha ko yung volume submerge, divided by volume ng total, no? Equal sa, so, density ng object, that is equal to 900. That is density ng ice yon, divided by density ng water, na salt water,
that is 1,050. Okay? Yung ratio na to, class, ang makuha natin dito, ito yung percentage na nakasubmerge. Ayan, no? Submerge. So 900 divide 1,050, that is 8.85, no? 0.8571, no? Ito, 85.7% ng total volume, yun yung nakasubmerge. Yun ang ibig niyan sabihin. Ibig sabihin, to get the value of the fraction of the ice that remains above, ang gagawin natin, hindi yung ano nito, yung natira dito, no? 1 minus, yan, pakita ko, no? 1 minus yung volume ng submerge over yung total. Ibig sabihin, so yung total, yung percentage nito, so 1 minus yung percentage. No? Times na lang natin naman ng 100 para makita yung percentage. 1 minus this would be the percentage of the volume that remains above the water surface. No? So 1 minus the answer times 100. So this is 14.29%. Ito yung percentage ng natira na lumulutang sa taas, no? Ito yung percentage naman nung volume submerge, okay? So depende kung ano yung tanong, no? Since yung natira sa taas yung tanong, so 14.29 yung sagot. Okay? Naintindihan?